Gusto niyo bang yung may sumasayaw-sayaw ulit na Roque? Alam niyo naman po na dati pa, Timod Wetpacks na itong si ano, Harry Roque. So siyempre didepensahan niya ang dating pangulo. Ano pa kaya ibang hinihimod nito, mga bossing? Ano po? O eto nga daw, itong kaso ni Trililing, paulit-ulit na po yan. Sabi po mga kababayan, napakahirap patunayan na nagkaroon lang siya ng kontrata dahil kay FPRRD at kay Bongo. Madaming talagang gustong depensahan itong si Harry Roque at hindi mawawala dyan ang dating Pangulo. Paano ba namang depensahan mo muna yung sarili mo doon sa Pogo kung ano ba at bakit ba, no? Nandoon kayo sa loob ng Pogo. Oh. Hindi man ikaw pero papeles mo yung nandoon sa loob. Buhay pa ba si Barbie? Sabi ni Ma'am Lorelai. No. Bakit? Unang-una, dumaan sa public and competitive bidding. Pangalawa, walang negative observation ang Commission of Audit. At pangatlo, hindi po nila mapatunayan ang pakinabang lalong-lalo ni FPRRD. Sabi mga bossing, ni Harry Roque na hindi naging senador. Pang-ilan ba si Harry Roque nung panahon na siya tumakbong senador? Di yata nakapasok sa 22 no? Mga boss. So sabi niya dito, sabi nila, yan namang si Trililing paulit-ulit lang yan ang kaso. Oh. Kailan ho yung paulit-ulit na kaso mga kababayan? Noong panahon na ang nanunungkulan po ay ang dating Pangulong Duterte. Kapag ang kinakaso, no, para sa Pangulo, alam ko may immunity pa yan. Sila ang nakaupo. Paano yan? Tingin nyo makakalagpas? Yun nga hong ICC mga kababayan nung nalaman nila na sila po ang kakasuhan o sila po yung iimbestigahan anong ginawa ng dating Pangulong Duterte? Wala, kalas na tayo dyan. Hindi na tayo kasali dyan. So ganyan lang din ho yan mga kababayan. Kaya nga po, ngayon nakakakuha o nakakita ng pagkakataon ang dating senador para ipasok o para ikaso yung mga kaso na pinupursige niya, mga bossing. Nakakita ng pantay na karapatan o pantay na batas sa panunungkulan ng ating presidente ngayon, Bongbong Marcos. Mga kababayan, biruin nyo po yan, O, di ba? Biruin nyo po iyan, mga kababayan. Ganyan po, dating mga kalaban natin na ngayon po nakasuporta sa ating Pangulo. Kaso itong mga DDS, ang gusto nila, sila yung namumuno talaga Kaya ngayon, ang ginagawa nila, paninira. Puro paninira po. Sabi naman dito, sabi ni Harry Roque, hindi po mapapatunayan ang pakinabang lalo ni FPRRD o ni dating Pangulong Duterte. May dinagdag pa ho siya dito, mga kababayan. Dagdag pa ni Harry Roque, no? Pataplesin kaya ni Harry Roque si Pangulong Duterte? Siguro binutukan siya nito. Alam nyo ba? Eto na ang paawa effect. Eto na yung pa-victim card, mga kababayan. Nakakaawa si dating Pangulong Duterte. Tignan mo nga yung bahay niyan. Ang liit-liit. Tignan mo, luma yung gate. Alam nyo ba na ang bahay ni PRRD ay napaka-humble? Yan po yung mga ipinapakita nila. Yan po yung mga ipinapakita ho nila, mga kababayan, doon sa kanilang, kapag nagla-live stream si Bongo, papakita yung bahay. Ito po ang bahay niya, ang liit-liit. At doon din po, mga kababayan, nakita, yung parehas ng picture na merong litrato po, si Alice Guo at ang dating Pangulong Duterte. Kaya nawala yung agam-agam o yung iniisip, mga kababayan, na nako, edit lang yan. Walang katotohanan yan. Wala pong karangyaan sa kanyang buhay itong si FPRRD.
Nung natatandaan niyo po, mga bossing, meron tayong ipinakita na birthday daw po ng dating pangulo, no? Na ang ipinakita lang doon yung kanin sinundutan o nilagyan ng kandila, yun na daw po yung cake. Kayo po ba maniniwala kayo doon, mga kababayan, na ang dating pangulo ni cake walang pambili ho? Mga bossing, ano to, kagaya ng pangulo ng, saan ba yun? Argentina yata yun eh. Yung pangulo nila. Kung baka nagkakamali ako, pero meron hong pangulo sa ibang bansa, mga kababayan, na kumbaga talagang yung buhay niya napaka walang-wala talaga. Lumang Volkswagen yung ginagamit. Ano yun? Ganon din. Ako ho, sa Pilipinas, hindi ho ako maniniwala na pambili ng cake, wala. Tapos denagay yung kagaya ng ginagawa ng mga mahihirap nating kababayan na biruin mo yung tawag dito, yung kanin binaliktad tapos sinundutan ng kandila. Ganun ho yung ginagaya nila eh. Pero nung wide screen, yung picture kasama ang lechon pala. At mukhang sila-sila lang ang nagpa-party doon. Pamilya lang, oh. May lechon. Kaya wag nyo kami papaandaran ng mga ganyan. Halos wala po talaga siyang naipundar. Nakakaiyak naman, Roque. Paano mo mapapatunayan na nakinabang si FPRRD doon sa mga di umanong kontrata na nag-a-award sa ama at kapatid ni Bongo? Ayan. Sabi ni Attorney Harry Roque on the plunder and graft and corruption cases filed by ex-Senator Sonny Trillanes versus PRRD and Senator Bongo. Ngayon mga kababayan, madaming kumakalat na vlogs na yun daw pong bahay na pinagpipicturan, kumbaga ang purpose nun para sa picture taking. Tapos behind that bahay daw po, mga bossing, parang may golf course na ipinapakita. O, yun nga yung sinasabi natin. Baka ganyan nga lang doon. Baka front lang yan. Tapos meron talagang magandang bahay. Baka naubos ang pera kasi bumili ng mga beng-beng, sabi ni Blowfish. Marisa Paner, shout out sa iyo, watching from Saudi. Sabi ni Sara Marcelino, siyempre, di nila ipinapakita kung gaano kalaki ang yaman na hawak nila, baka i-freeze. Walang maniniwala sa PAMAS Award nila. Paawa effect, gising na ang majority Pilipino. Roque, Barbie ba talaga si Roque? Ang dami nagsasabi Barbie oh. Kasi nung napanood ko ho talaga mga kababayan, yung isinisigaw ni Roque, matindi po, matigas na matigas eh. Yung pagkakasigaw ni Roque na kailangan, tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Matigas po yun, lalaking lalaki po eh. No? Kasi challenge naman yun mga kababayan. Challenge naman po yun, mga bossing. Tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang with matching yung kilay, mataas. Oh. Kaya hindi ako naniniwala na Barbie yan. Charing. Anyway, yan po, ito mga to. Kapag ka mga nare-elect, pagka nakapasok ulit, mga kababayan, sa Senado, itong mga ito, walang ibang gagawin ho yan, kundi ipagtanggol ang dating presidente. Mga bossing. Yun lang po. At yun lang naman po ang nakikita natin, mga bossing eh. No? Pati si Robin Padilla po. Dumako na tayo dito sa napakainit na balita talaga. Pang-anim na topic natin, mga boss. O eto. Eto, ganito, style Mike Abe. Style Mike Abe na pagbablog. Ganito. Wait lang ha. Ayan. Iuusog natin. Sabi nila, Boss Mark, parang kang si Mike Abe nagbabalita. Parang si Mike Abe ka nag-vlog kahapon. Nakapolo ka pa. Hindi naman. Di hamak na mas gwapo naman sa atin yun.